Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pinaklaman ni Marcos yung ito nandito nga yung martial law. Ayan, FM declares martial law. Ito niya, to save the republic and form a new society. So yun na, pinangalan nila doon. Bagong lipunan nga na tinatawag natin. So bagong lipunan, pag nakita nyo yun, complete package yun. May mga slogan yun, di ba? Yung isa sa mga slogan ng bagong lipunan, di ba? Sa kaunlad ng bayan, disiplina. Yan ang dyan, yan yung makikita natin dyan. Yung isa, meron din siyang logo. So kung yung may logo din yun. Alam mo, familiar yung mga medyo dito, may kaedaran na. Parang makulay ng watawat na parang pagayon, parang pa-wave. Yes. Tapos parang umaandap-andap yung araw. Yun ang lipunan logo. At yun, maraming awit na inilabas para sa bagong lipunan. May marcha yung himno. Yung marcha at himno, parehong ginawa ng isang national artist, si Felipe De Leon, Felipe Padilla De Leon. Basta yung senior, Felipe Padilla De Leon, na isang national artist. So yung kanta doon, yung isa ay parang march ng bagong lipunan. Ang tawag doon yung bagong pagsilang. Yan yung pinatugtog nung kampanya ni Bongbong Lala. Oops. Bilang paalala doon sa dating tatay niya. Pero yung mas hindi alam ng mga tao ngayon, pero pinapatugtog ulit sa pagre-recite noon ay yung awit na tinatawag na himno ng bagong lipunan. Maganda yun. Ang bayan ko'y may dangal. Sige. Ayan. Better? Ako, sana po malinaw na po ito. Ayan, sige. You were talking about the background, okay? So basically, bagong lipunan pinatugtog din during the campaign of Bongbong Marcos. So basically, ang basa naman dyan to make a connection between the father's regime and the candidacy of the son. Okay, go ahead. Tapos may himno yan. Ganda yun. Ang bayan ko'y may dangal, purit kagitingan. Dagat, bundok ay yaman ng lupa. Pilipinas, sa piling mo, maginhaw, maligaya ang buhay ko. Bagong lipunan ng dapat minahangad. So, if you're going to look at ito lang, kahit na sabihin mo na alam ko yung kahit alam ko yung history noon ng martial law regime at yung lagim, na pinapakinggan ko yung marcha ng bagong lipunan noon tsaka yung himno, parang ang ganda. Kasi nandun naman yung pangarap nandun naman yung pagmamahal sa bayan. Yun nga lang, of course, pagka napakinggan mo yung ano ba yan? Go ahead, sige. Pag nakita mo yung kaganda na pakinggan mo yung kagandahan na post mo yun doon sa alam nating kasaysayan na bagamat may mga proyekto sigurong nakatulong, meron namang lagim na ibinigay doon sa mga biktima ng human rights na nangyari. Doon sa plunder na nangyari. Yun yung parang una kong naalala na, bagong Pilipinas. Nung una kasi, logo lang yung nilabas. Tapos, siyempre nagkaroon ng introduction yan na concert, di ba? At inilabas nga itong bagong Pilipinas na parang ito na yung tinitingnan natin, yung konsepto ng kung paano maging proud na Pilipino, ganyan-ganyan. At kung ano
alam nyo, maganda naman yung sinasabi dito. Self-deprecation. Yung parang lagi nating inaapi ang ating sarili. Gusto natin yan. Meant to lead, but I accept my part in the covenant. What does that mean? Tutulong ka. Diba? Okay yun. Setting excellence. Ibig sabihin, gusto natin laging gawin. So, nandyan yung gusto natin. So, yan ang mga ka makakatulong. Nandyan, isip, salita, gawa. Ang galing nung gumawa ng doktrinang ito kung tutusin. Sino ba yung mga nasa likod nito? Actually, hindi natin. Kung makikita mo, may mga, nandito yung mga gusto nila na connect the Philippines, so transportation, revolutionizing public transport. So lahat yung mga gusto nilang gawin na dito sa bagong Pilipinas. So, yun yung dinidefine nila na kanila yung bagong Pilipinas. So, whatever that means. So, maganda. Of course, ang danger na lang dyan, ako naman, parang sa akin, ako gusto ko ng pagbigyan yan Kasi maganda naman yung sinasabi. Although ako parang nung una ko napakinggan yung sorry to say. Pag yung Felipe De Leon na kanta yung napakinggan mo, talagang may steer yung love of country Parang may kakaibang kurot sa puso. Ang awit, siguro minsan ko lang napakinggan, kailangan siguro pakinggan ko ulit. Pero hindi ko pa siya So nakita ko rin yung lyrics, nandyan yung mga adikain natin, pero parang pinadali. Minadali ba ito? Noong ito. So parang hindi ko nakita na parang, hindi ko, maganda yung kanta, pero kung gusto mong i-uplift yung nasyon to a higher state of edification, kulang pa siya. Kailangan i-work out pa ng konti. So doon ako medyo doon sa kanta na narinig ko. Yung pledge naman, nandiyan naman yung maatim again, Pero iniisip ko kasi diyan ito. Sorry Christian kung dumaldal na lang ako ng dumaldal. Go ahead. Pero ito yung sasabihin ko. Isa mo ng tao ngayon ay meron na ho tayo. May prayer pa yan. May pledge, may panunumpa sa watawat. Sa eskwelahan, may panatang makabayan pa. Sa Gobis Oath na tinatawag tayo. Ngayon, kung dadagdagan mo pa yan na, dalawa pa yung ni-require, hindi lang kanta, oath, dalawa. Hahaba na po yung flag ceremony. At parang anong, di ba? So, something's gotta give. Anong ibabawas mo dyan? Requirements, yan yung isang sinasabi natin. Magre-bahaba ng ating flag ceremony. Kasi ganito yan Okay. Gusto mong ma-inlove ang tao sa bayan mo. Ang flag ceremony, baka reklamuhan ka lang yan at imbis na magkaroon tayo ng edification of our nation, reklamuhan lang tayo. So siguro kailangan ayusin yan. Civil service ba kailangan nandyan? Hindi, wala. So, i-streamline yan. Kailangan hindi masyadong matagal ang flag ceremony. Baka lalo lang ma-defeat ang purpose na mahalin natin ang bayan. Pangalawa, Christian, ang flag ceremony, ano tawag dito? Yung required siya sa national agencies na ehekutibo. Pero government ay encouraged. Yes, okay. LGUs. Kita ng iba dito, LGUs. Ano nakikita ng malilikot ang isip dito? Hindi kaya ito ay parang loyalty check. Diba? Kung ikaw ba'y mayor at sasabihin mo, i-require mo, di magkakaalaman na sino ba yung kakampi natin at sino yung hindi. Sino yung totoong kasama natin. Yung mga naririnig ko ngayon sa mga usap-usapan, boss. Pero nga, ano ba yung long-term impact niya pag yung mga ganyan na-require sa
na requires a flag ceremony? Kasi you mentioned edification, di ba? Pero ano yung mga usually lasting impact niyan? For instance, yung mga lumaki na memorize yung Panatang Makabayan, ngayon kung i-include mo to, di ba? So I suppose the whole generation would be influenced by that. Alam nyo, maganda yung, ako sa totoo lang, 1956 yung present Panatang Makabayan. 1955 yung flag ceremony. Yeah, tama. 1950 yung present Panatang Makabayan natin. English yan sa batas. Tapos nagkaroon ng Filipino translation. So yung Panatang Makabayan, minsan akala ko, nasasabi ko naggaling sa panahon ni President Marcos yan. Actually hindi. Even earlier. 1950s, that was still the time of President Magsaysay. Actually, Pino, yung ating national anthem din. So, that said, maganda yung Panatang Makabayan kasi nandun yung Panatang Makabayan, iniibig ko ang lupang tinubuan, dinescribe mo ang Pilipinas, tahanan ng lahi, kinukup maging malakas, etc. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Tutuparin ko ang mga tuntunin ng parin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at paglilingkuran ko ang aking bayan. So ito na, responsibility. So bilang ganti, ito yung susundin ko. And then ito yung tutuparin ko. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot ng buong katapatan. Tapos sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Now, amin umabot yan Pinalitan lang yan ni Secretary of year 2002, if I'm not mistaken. Binawasan niya yung binawasan nila yung tungkulin na wala yung tungkol, yung yung gagawin ng tao. So anyway, ito yung hindi ko mag-gauge. Kasi si mga estudyante na 1950s na nag-fail ito. Kasi karamihan, di ba? Karamihan ng Pilipino na nabuhay sa Pilipinas, marangal, ginawa ang kanyang makakaya, trabaho at gawin ang kanyang gawain at gawin ng mga nasa panatang ito. Karamihan ng Pilipino. Ako, lagi ko sa problema lang, alam natin may mga hindi sumunod niyan, winasak nila yung bayan natin. Diba? Winasak nila yung bayan natin. So, yes, magandang may paalala. Alam nyo, ganun nga yung Ano ba yung konteksto? Gusto kong isa konteksto. Tekstong ito kasi una sa lahat, Boss Christian, as a nation, kailangan meron tayong mga binibigkas. Kasi ang nation, parang relihiyon yan. Hindi siya totoo. So, ang pagkabansang Pilipinas, hindi siya totoo. Siya inimbento ng mga bayan. Ngayon, isinilang na natin siya, pinalaya natin siya noong June 12, 18. Kailangan magkaisa tayo. Kasi dati, ang isip natin, Ilocano tayo, Tagalog, Bicolano, lahat. So, magiging isa lang yan, Pilipino. So, ano ang Pilipino? Kailangan i-define natin, gumawa ng mga dekalogo. So, si Ivan ng Cartilla, si Andres Bonifacio gumawa ng Decalogo, 10 Commandments. Si Mabini, ganun din, gumawa ng 10 Commandments. Si Gregoria de Jesus, gumawa ng 10 Commandments. Bilang pinagsasama-sama mo yung mga aral na dapat matutuhan ng isang Pilipino. Yun din yung ginawa ng Panatang Makabayan. At yun yung ina-attempt na gawin ni Marcos. Kasi Marcos, na kailangan may Filipino ideology tayo noong bagong lipunan. So ngayon, ina-attempt ngayon sa bagong Pilipinas. Kasi yung mga presidente, may mga slogan talaga yan Si Ramos, Philippines 2000, si Gloria, Strong Republic, Noynoy, Matuwid na Daan. Diba?
only with Marcos will make a full, very Marcosian to nagagawin mong isang buong ideolohiya yung slogan mo to reflect everything. So in fairness to them, no, may ganyan silang propensity. Hilig talaga sila sa mga seremonya. The Marcoses, in all fairness to them, knows the importance of ceremonies and these pledges and all of these symbolisms. I see nothing wrong with it. No, maganda naman siya. Hindi naman, wala namang alam mo kung in-invoke lang nila yung halimbawa sa panahon ni Hitler, ang plebasan si Hitler. O kaya si Juan Perón, yung bata nun sa Argentina, na i-bless niyo po si Evita Perón at saka si Juan Perón. Wala naman tayo, hindi man tayo umaabot sa ganun. Diba? So, tutukol pa rin to sa bago. Of course, ang danger lang dito, you have this bagong Pilipinas brand. But, of course, we don't want to wish this. But what if it fails? The administration fails to deliver these things, doon na yung danger niyan. Diba? Yun na yung parang, hindi naman nila natupad. Ang taas nung kanilang sinet na standard, pero hindi nila natupad. Yun lang, of course, babagsak yung branding mo, sustain. So actually, this kind of thing na sinasabi nila na pinire-require ngayon, actually is a reminder to them na dapat gawin nyo ng maayos yung trabaho, inayuno na yan, babagsak yan at maaalala ng mga Pilipino na hindi naging maganda. Of course, ayaw nating mangyari yun. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.